Isang sampal ng katotohanan. Ang asawa mong bayani ng bayan, nakahubad sa bisig ng iba. Habang hawak mo ang positibong pregnancy test, tinawag kanyang walang pusong makina sa harap ng kanyang kabit. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Sino ang mananalo kapag ang bakal ay natunaw sa apoy ng paghihiganti? Abangan ang muling pagbangon ni Elena mula sa abo ng kataksilan. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang tila hindi matitibag na kuta? Hindi ko na siya mahal, Monica. Para siyang yelo na hindi natutunaw. Mas masarap pa ang yakap mo kaysa sa asawa kong tila laging nakauniforme, pati ang puso. Ang boses na yon, ang malamig at mapang-uyam na tinig ni Ricardo, ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo ng kanilang tahanan. Si Elena ay nakatayo sa labas ng kanilang silid. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, habang mahigpit na hawak ang isang maliit na puting kahon na nakabalot sa asul na laso. Sa loob niyon ay ang katuparan ng 10 taon nilang paghihintay, isang positibong resulta ng pagsusuri sa kaniyang sinapupunan. Nais sana niyang isorpresa ang asawa para sa kanilang ika-10 anibersaryo, ngunit siya ang sinalubong ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng banyo, narinig niya ang lagaslas ng tubig at ang malanding tawa ng isang babae. Ang bawat patak ng tubig sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Ang kanyang asawa, ang kagalang-galang na Colonel Ricardo, ay kasalukuyang nagbabahagi ng init sa ibang babae sa mismong banyong pinagsaluhan nila tuwing umaga. Ang Elena na kilala bilang Iron CEO sa mundo ng teknolohiya ay unti-unting natutunaw, hindi sa pag-ibig, kundi sa apoy ng pagtataksil. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto. Napasandal siya sa malamig na pader, ang kanyang hininga ay naging mababaw at kapos. Sa kanyang isip, nagbalik ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Ang mga gabing hindi siya natulog para lamang maayos ang mga papeles na mag-aangat sa promosyon ni Ricardo. Ang malalaking halaga ng pera na lihim niyang ibinuhos para linisin ang pangalan nito sa tuwing nasasabit ito sa kontrobersya. Lahat ng iyon ay itinapon lamang sa isang iglap para sa isang panandaliang aliw. "Don't worry, hon." Narinig niyang muli ang boses ni Ricardo. Mas malambing ngayon. "Elena is just a business partner to me now. Siya ang tagapondo ng ambisyon ko. Pero ikaw? Ikaw ang buhay ko." Isang malamig na haplos sa kaniyang balikat ang nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Nang lumingon siya, nakatayo sa kanyang likuran ang kaniyang biyenan, si Doña Aurora. Walang bakas ng gulat o awa sa mga mata ng matanda. Sa halip, ang kurbada ng labi nito ay puno ng panghahamak habang nakatingin sa puting kahon na hawak ni Elena. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan, Elena? Huwag kang gagawa ng eksena at baka masira ang gabi ng anak ko." Bulong ni Doña Aurora sa isang tono na tila ba ang pagtataksil ni Ricardo ay isang karaniwang bagay lamang. "You should have known better. Isang dekada na kayong kasal, pero tuyot pa rin ang matris mo. Kung marunong kang mag-alaga ng anumang asawa, hindi maghahanap si Ricardo ng iba. Look at Monica. She knows how to make a man feel like a king. Ikaw? Para kang computer na walang pakiramdam." Ang mga salita ng matanda ay tila mga lason na pumasok sa kaniyang mga ugat. Hindi makapagsalita si Elena. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salitang nais niyang isigaw ay tila naging mga bubog na bumabara sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang biyenan na itinuring niyang sariling ina at pinagsilbihan ng buong puso, ang mismong nagbubukas ng pinto para sa kabit ng kaniyang asawa. Dahan-dahang binitiwan ni Elena ang maliit na kahon. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog nang bumagsak sa makapal na karpet, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamalakas na pagguho ng kanyang mundo. Tinalikuran niya ang silid, tinalikuran ang ingay ng tubig at ang halakhak ng 2 taong nagnanakaw ng kaniyang dangal. Lumabas siya ng bahay nang walang dalang kahit ano, kundi ang kaniyang nadudurog na puso.
Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak, malamig at mapait, tila nakikiramay sa kaniyang kalagayan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng madilim na langit, ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tanong sa kaniyang isipan. Gaano katagal na ba siyang nagbubulag-bulagan? Gaano kalalim ang utang na loob na kailangan niyang bayaran para sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi pala naging totoo? Huminto siya sa gilid ng kalsada. Ang kaniyang mamahaling damit ay basang-basa na. Hinawakan niya ang kaniyang tiyan kung saan naroon ang isang munting buhay na wala pang malay sa lupit ng mundong kinalalagyan nito. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na determinasyon na mas matigas pa sa asero. Kung ang akala ni Ricardo ay isa lamang siyang makina na tagapondo ng kaniyang mga pangarap, ipakikita niya rito kung ano ang kayang gawin ng isang makinang nawalan ng preno. Ipakikita niya sa kanila na ang aserong pilit nilang binabali ay siya palang susunod na kikitil sa kanilang mga ambisyon. Ngunit sa gitna ng dilim, isang pares ng mga ilaw ng sasakyan ang huminto sa kaniyang harapan. Ang pagbukas ng pinto ng kotse ay nagdala ng isang anino na hindi niya inaasahan sa oras na ito. Sino ang lalaking ito na tila alam kung saan siya matatagpuan sa oras ng kaniyang pinakamalalim na paghihinagpis at ano ang lihim na hawak ni Monica na maaring magpabagsak hindi lang kay Ricardo, kundi maging sa kumpanyang binuo ni Elena sa loob ng mahabang panahon? Wala ka talagang utang na loob, Elena. Binigyan ka ng anak ko ng dangal, ng pangalan, at ng tahanan, pero heto ka at mukhang basang sisiw sa gilid ng daan. Ang mga salitang iyon ni Doña Aurora ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Elena habang nakatitig siya sa sasakyang huminto sa kanyang harapan. Hindi yun ang sasakyan ni Ricardo. Ang bumaba mula sa driver's seat ay isang lalaking may tindig na puno ng awtoridad, ngunit ang mga mata ay bakas ang pag-aalala. Si Attorney Mateo. Elena, anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan? Ang boses ni Mateo ay kalmado, malayo sa mapanghusgang tono na nakasanayan niya sa loob ng kumpanya. Lumapit ito at agad na ipinatong ang kanyang mamahaling Amerikana sa nanginginig na balikat ni Elena. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang sampal sa kanyang sistema. Isang estranghero ang nagbibigay ng proteksyong dapat ay sa asawa niya nanggagaling. Hindi sumagot si Elena. Ang kanyang mga labi ay kulay ube na sa lamig at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kakayahang lumuha. Hinayaan niyang akayin siya ni Mateo pasakay sa sasakyan. Sa loob ng tahimik na cabin, ang tanging naririnig ay ang banayad na pagbuga ng aircon at ang tunog ng ulan na humahampas sa bubungan ng kotse. Tila mga daliring kumakatok sa kanyang konsensya. Iuwi mo na ako, Mateo. Bulong ni Elena pagkaraan ng mahabang katahimikan. Kailangan kong bumalik. Sa bahay na yon, Elena, nakita kita. Alam kong may mali. Sagot ni Mateo habang mahigpit ang hawak sa manibela. Babalik ako dahil hindi pa ako tapos. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay unti-unting nagkakabuhay ngunit may kalakip na talim. Hindi ako aalis na ako ang talunan. I need to see him wear that mask again. I want to see how far he can lie. Pagdating sa tapat ng kanilang mansyon, hinubad ni Elena ang Amerikana ni Mateo at iniabot ito rito. Salamat! Bukas, sa opisina, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga account ni Ricardo. Lahat ng piso na kinuha niya sa Tecnova, gusto kong malaman kung saan napunta. Pumasok si Elena sa loob ng bahay na tila walang nangyari. Tuyong-tuyo na ang kanyang suot. Salamat sa heater ng sasakyan. Ngunit ang kanyang loob ay nananatiling basang-basa ng pait. Sa sala, nakita niya si Ricardo na nakaupo. May hawak na baso ng whiskey at tila naghihintay. Hon, saan ka galing? Kanina pa ako nag-aalala. Basang-basa ang garden. Akala ko
Kung ano nang nangyari sa'yo, bungad ni Ricardo. Tumayo ito at agad siyang niliyag. Isang yakap na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tila ba isang sawa na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ang amoy ng sabon sa katawan nito, ang amoy na nanggaling sa paligid ni Monica kanina, ay pumasok sa kanyang ilong. Dahilan upang mabaliktad ang kanyang sikmura. May tinapos lang sa office, Ricardo. Maraming trabaho. Malamig na tugon ni Elena habang pilit na hindi kumakawala sa yakap. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ang kaniyang mga ngiti ay tila tunay. Isang premyadong aktor. Sa loob-loob ni Elena. You work too hard, hon. That's why I love you but you need to rest. Sabi ni Ricardo habang hinahaplos ang kanyang buhok. By the way, hon, may kailangan sana akong itanong. Ang military fund para sa outreach program namin next month, medyo kapos kami. If you could spare around 500,000 para lang sa mga bata sa probinsya, alam mo namang mahalaga sa akin ang image ng unit namin. Napangiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kaniyang mga mata. 500,000. Para sa mga bata sa probinsya o para sa bagong luho ni Monica? Of course, Ricardo. Ano pa ang silbi ng kinikita ko kung hindi kita matutulungan sa career mo? Thank you, hon. You're the best wife anyone could ask for. Masayang sabi ni Ricardo bago hinalikan si Elena sa noo at pumasok sa banyo para maligo. Nang marinig ni Elena ang pagdaloy ng tubig sa loob ng banyo, dahan-dahan siyang lumapit sa Amerikana ni Ricardo na nakasabit sa gilid ng kama. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Kinapa niya ang mga bulsa nito. Ang kaniyang mga daliri ay nakaramdam ng isang maliit na piraso ng papel. Inilabas niya ito. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. Ang petsa? Kahapon. Ang binili? Isang 18 karat white gold diamond necklace. Ang halaga? 480,000 piso. Halos mabitawan ni Elena ang resibo nang maalala niya ang post ni Monica sa social media kaninang hapon. Isang larawan ng leeg nito na may suot na nagniningning na kwintas na may caption na, "A gift from my commander. He knows how to make me sparkle." Ang 500,000 hinihingi ni Ricardo ay pambayad lamang pala sa utang na ginamit niya pambili ng regalo sa kaniyang kabit. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Elena ay tuluyan ng naputol. Hindi na lang ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagnanakaw sa kaniyang pinaghirapan para lamang ipalamon sa iba. Ang kaniyang kamao ay nagingit-ngit. Ang resibo ay nalukot sa loob ng kaniyang palad. Eksaktong lumabas si Ricardo mula sa banyo. Nakatapis lamang ng tuwalya at may malawak na ngiti. Hon, okay ka lang? Bakit parang namumutla ka? Tumingin si Elena sa asawa. Ang kaniyang mukha ay isang pader ng kawalang paki. Ricardo, may nakalimutan ka palang sabihin sa akin. Ano yon, hon? Tanong ni Ricardo. Habang dahan-dahang lumalapit, ang kaniyang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Itinago ni Elena ang resibo sa kaniyang likuran. Ang kaniyang mga mata ay diretso sa mga mata ng asawa. Sa kaniyang isip, isang plano ang nagsimulang mabuo. Isang planong hindi lang kukuha ng pera ni Ricardo, kundi maging ang kaniyang bituin sa balikat at ang bawat hibla ng kaniyang dignidad. Ngunit bago pa makasagot si Elena, biglang tumunog ang telepono ni Ricardo sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen na hindi sinasadyang nabasa ni Elena. I'm bleeding, Ricardo. Help me. Ayos ka lang ba talaga, Elena? Para kang nakakita ng multo. Ang boses ni Ricardo ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala habang dahan-dahan siyang lumalapit. Sa likod ng kaniyang likuran, mahigpit na hawak ni Elena ang nalukot na resibo ng kwintas. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad
hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang multong tinutukoy ni Ricardo ay walang iba kundi ang bangkay ng kanilang pagsasama na kaniyang pinagmamasdan ngayon sa gitna ng silid. Napagod lang ako sa biyahe, Ricardo. Huwag mo na akong intindihin, sagot ni Elena. Ang kaniyang boses ay patag at walang emosyon. Tila isang makinang desusi na pilit pinatatakbo. Ang kaniyang puso ay sumisigaw sa sakit. Ngunit ang kaniyang mukha ay nananatiling isang maskara ng asero. Habang kinukuha ni Ricardo ang kaniyang telepono at mabilis na nagtitipa ng sagot sa mensaheng, "I'm bleeding." Nakita ni Elena ang isang pamilyar na ngiti sa mga labi ng asawa. Isang ngiti na dati ay para sa kanya lamang, ngunit ngayon ay naging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Kinaumagahan, bago pa man magising ang sikat ng araw, nasa loob na si Elena ng kaniyang opisina sa Technova. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang malamig at matalim na tunog. Tila bawat tapak ay isang deklarasyon ng digmaan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Mateo. Hindi ito ang karaniwang abogado na makikita sa korte. May dala itong aura ng katahimikan na tila ba kaya nitong payapain ang bagyong namumuo sa dibdib ni Elena. "Hindi ka nakatulog," bungad ni Mateo habang inilalapag ang isang mainit na kape sa mesa ni Elena. Hindi ito tanong, kundi isang obserbasyon mula sa isang taong matagal nang nagmamasid mula sa malayo. "Walang oras para sa pagtulog, Mateo. Gusto kong malaman ng lahat. Gaano kalalim ang sugat na ginawa niya sa kumpanyang ito?" Tugon ni Elena, hindi man lamang tinitingnan ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakatitok sa mga graph at numero sa kaniyang monitor na tila ba mga kaaway na kailangang gapiin. Inilabas ni Mateo ang isang makapal na folder na kulay kape. Ang bawat pagbukas ng papel sa loob niyon ay tila isang pahina ng hatol. "Elena, hindi lang ito tungkol sa 500,000 na hinihingi niya sa iyo kagabi. Sa loob ng 3 taon, may mga ghost project na pinupondohan ng Technova sa ilalim ng mga pangalang hindi pamilyar. Isang shell company na nakarehistro sa isang probinsya. Kanino nakapangalan ng kumpanyang iyon?" Tanong ni Elena. Ang kaniyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Sa isang nagngangalang Monica Valderrama. At ayon sa aking imbestigasyon, ang kumpanyang ito ang ginagamit para linisin ang mga pondong kinukuha ni Ricardo mula sa kaniyang mga supplier sa militar." Diretsong sagot ni Mateo. Ang kaniyang mga mata ay hindi kumukurap. Binibigyan si Elena ng katotohanang kailangan nito, gaano man ito kapait. Napatigil si Elena. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang punyal na dahan-dahang itinataksil ang kaniyang tiwala. Hindi lang pala siya pinagtaksilan sa kama. Ninanakawan din siya sa mismong kumpanyang binuo niya gamit ang kaniyang dugo at pawis. Ang bawat pangarap na itinayo niya para sa kanilang kinabukasan ay ginamit ni Ricardo para itayo ang palasyo ng kaniyang kabit. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabigat na hininga ni Elena. Dahan-dahan niyang inabot ang kape, ngunit sa halip na inumin ito, pinagmasdan niya ang kaniyang refleksyon sa madilim na likido. Isang babaeng pagod, sugatan, ngunit may apoy na nagsisimulang magliyab sa kaniyang mga mata. "Mateo," tawag ni Elena. Ang kaniyang boses ay naging matatag at puno ng kapangyarihan. "Gusto kong simulan mo na ang paglipat ng lahat ng aking personal na asset sa isang trust fund na hindi niya pwedeng hawakan, at ang mga ebidensyang ito, huwag mo munang ilalabas. Gusto ko, kapag nahulog siya, siguradong wala na siyang babalikan." Tumango si Mateo. "As you wish, Elena, pero kailangan mong mag-ingat. Isang kolonel si Ricardo. May mga koneksyon siya na hindi natin basta-basta matitibag. Kolonel siya sa labas, Mateo, pero sa bahay na ito, isa lang siyang magnanakaw na nahuli sa akto."
Pagtatapos ni Elena, habang naglalakad si Mateo palabas, lumingon siya kay Elena. Elena, bakit mo pa kailangang patagalin? Pwede na nating tapusin ito ngayon. Tumingin si Elena sa bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba na tila mga langgam na walang patutunguhan. Dahil ang mabilis na kamatayan ay isang biyaya, Mateo. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng kaniyang pagbagsak. Gusto kong makita kung paano siya mamamalimos ng kapatawaran sa taong tinawag niyang walang puso. Ngunit sa kabila ng kaniyang katatagan, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Kung malaman ni Ricardo na buntis si Elena, gagamitin ba niya ang bata bilang panangga sa kaniyang mga kasalanan? O baka naman ang pagdurugo ni Monica na nabasa ni Elena sa mensahe ay may mas malalim at mas madilim na koneksyon sa buhay na kaniyang dinadala. Sayang naman ang ganda mo, Elena, kung ang puso mo ay singtigas ng bato. Isang babaeng hindi marunong mag-alaga sa init ng tahanan ay parang isang bahay na walang bubong, walang silbi. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matalas na kuko na kumakalos sa porselanang plato sa gitna ng hapagkainan. Nakaupo si Elena sa dulo ng mesa, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng telang mantel. Sa harap niya ay ang masaganang hapunan na siya mismo ang nagbayad, ngunit tila ba bawat subo ng pagkain ay nagiging abos sa kanyang bibig. Sa kabilang dulo, nakaupo si Ricardo, suot ang kanyang malinis na uniforme, habang sa tabi nito ay nakaupo ang bisita ng kanilang pamilya, si Monica. Ang presensya ng babaeng ito sa kanyang sariling tahanan ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang katinuan. Mama, huwag mo namang pagsabihan ng ganyan si Elena. Alam mo namang busy siya sa kumpanya, sabi ni Ricardo. Ngunit ang kaniyang tono ay walang bakas ng pagtatanggol. Sa halip, ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa plato ni Monica, habang dahan-dahang inilalagay ang pinakamagandang bahagi ng ulam sa plato nito. Siya nga pala, Monica, kumusta na ang pakiramdam mo? Sabi mo kagabi ay medyo masama ang timpla ng katawan mo. I'm fine now, Ricardo. Salamat sa pag-aalala, sagot ni Monica. Ang kaniyang boses ay malambing at puno ng pahiwatig. Tumingin ito kay Elena, isang mapanuyang sulyap na tila ba sinasabi nitong siya ang tunay na reyna sa hapag na yon. Pasensya ka na, Elena, kung nakakaabala ako. Sabi kasi ni Tita Aurora, kailangan ko ng masustansyang pagkain dahil medyo mahina ang resistensya ko ngayon. Naramdaman ni Elena ang isang pait na dumarating mula sa kaniyang sikmura. Ang bawat salita ni Monica ay tila may kalakip na patalim. Mabuti naman kung ganoon, Monica. Ang akala ko pa naman ay kailangan mo ng doktor. I heard you were bleeding? O baka naman nagkakamali lang ako ng dinig. Tumigil ang paggalaw ng kutsara ni Ricardo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ba ang hangin ay naging konkreto na mahirap hingahan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng wall clock sa gilid. Bawat segundo ay tila isang babala. Elena, anong klaseng pananalita yan sa harap ng pagkain? Bulyaw ni Doña Aurora, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit. Monica is a family friend. At kung may nararamdaman man siyang hindi maganda, responsibilidad nating tulungan siya. Hindi tulad mo na laging malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa mga taong malapit sa asawa mo. Yumuko si Elena. Pinagmamasdan ang kaniyang sariling refleksyon sa kutsara. Doon niya nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng sugatan, ngunit pilit na tumatayo. Sa gitna ng pangiinsulto ng kanyang biyenan at ang lantaran na pagtataksil ng kanyang asawa, naramdaman niya ang isang mahinang pintig sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang sanggol. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa niya winawasak ang hapag na yon sa harap nilang lahat. Tumayo si Ricardo at lumapit kay Elena. Hinawakan ng kanyang balikat. Ang kaniyang haplos, na dati ay nagbibigay ng init,
ay tila ba isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Hon, I think you're just stressed. Bakit hindi ka muna magpahinga sa taas? Kami na ang bahala rito kay Mama at Monica. Hindi kumibo si Elena. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Ricardo sa kaniyang balikat. Tumayo siya ng may dignidad kahit na ang kaniyang loob ay durog na. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling hirit ni Doña Aurora na tila isang huling pako sa kaniyang kabaong. Ricardo, anak, sa tingin ko ay kailangan mo ng bakasyon. Bakit hindi kayo pumunta ni Monica sa resort natin sa Batangas ngayong weekend? Masyadong mainit ang ulo ni Elena. Baka kailangan nyo ng katahimikan para makapag-isip-isip. Huminto si Elena sa paanan ng hagdan. Hindi siya lumingon, ngunit ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ang kaniyang sariling biyenan ang nag-udyok sa kaniyang asawa na dalhin ang kabit nito sa lugar na binuo nila ni Ricardo bilang kanilang sanctuary. Pumasok si Elena sa kaniyang silid at isinara ang pinto nang walang nililikhang ingay. Sa dilim ng silid, doon lamang siya nagpakawala ng isang mahabang hininga. Kinuha niya ang kaniyang telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Mateo. Mateo, ihanda mo ang lahat. Ang weekend na ito ang simula ng kanilang pagbagsak. At siguraduhin mong ang bawat sentimo na gagamitin nila sa Batangas ay magiging ebidensya ng kanilang pagkakasala. Ngunit habang nakatingin siya sa salamin, isang tanong ang hindi mawala sa kaniyang isipan. Bakit tila masayang-masaya si Doña Aurora sa pagbubuntis ni Monica? May alam ba ang matanda na hindi pa niya natutuklasan? At ano ang gagawin niya kung ang batang dinadala ni Monica ay ang tagapagmana na matagal nang hinihintay ng pamilya ni Ricardo? Hindi na ito tungkol sa pag-ibig, Ricardo. Tungkol na ito sa kung sino ang matitira sa gitna ng digmaang ikaw mismo ang nagsimula. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Elena ng malakas, kundi nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa monitor ng kanyang computer sa loob ng Technova. Sa labas, ang araw ay matirik. Ngunit sa loob ng kanyang opisina, ang lamig ay tila nagmumula sa kanyang sariling mga ugat. Sa kanyang harapan ay nakabukas ang dashboard ng corporate financial accounts. Ang dugong dumadaloy sa kumpanyang siya ang nagluwal, ngunit ang asawa niya ang humihigop. Dahan-dahang iginalaw ni Elena ang cursor patungo sa isang particular na account. Ang supplemental credit card na nakapangalan kay Ricardo. Isang mabilis na pagdiin sa dulo ng kaniyang mouse at ang status ng card ay nagbago mula sa kulay berde patungo sa pula. Access revoked. Kasunod niyon, isa-isa niyang pinutol ang lahat ng autorisasyon ni Ricardo sa mga pondo ng Technova. Bawat pag-click ay tila isang hibla ng tanikala na pinuputol niya. Ngunit ang bawat putol ay nag-iiwan din ng gasgas sa kaniyang puso. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang napakamahal at eksklusibong restaurant, kasalukuyang nagpapakasasa si Ricardo, kasama si Monica at ang kaniyang ina na si Doña Aurora. Ang lahat ng ito ay nakikita ni Elena sa pamamagitan ng GPS tracking ng kumpanya at ang real-time notification sa kaniyang telepono. Nararamdaman ni Elena ang bawat tibok ng kaniyang puso habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Sa kaniyang imahinasyon, nakikita niya ang eksena. Ang marangyang hapag na puno ng seafood at mamahaling alak, ang pagyayabang ni Ricardo sa harap ng kaniyang kabit tungkol sa kaniyang kapangyarihan, at ang mapang-aping ngamong ngiti ni Doña Aurora. Ilang sandali pa, nakatanggap si Elena ng isang notification. Transaction declined. 5-star Bistro Makati. Napakapit si Elena sa gilid ng kaniyang mesa. Ang kaniyang mga daliri ay namumuti na sa higpit. Sa kaniyang isip, nakikita niya ang mukha ni Ricardo na unti-unting namumula sa hiya habang ibinabalik sa kanya ng waiter ang card. Ang hiya, ang pinakamasakit na parusa para sa isang kolonel na ang tanging puhunan ay ang kaniyang pride. Hindi nagtagal, ang kaniyang telepono
ay nagsimulang mag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Ricardo ay lumabas sa screen, tila isang babala ng paparating na bagyo. Hinayaan ni Elena na tumunog ang telepono ng ilang ulit bago niya ito sinagot. "Hello, Ricardo? Bakit ka napatawag?" Ang boses ni Elena ay kasing linaw ng kristal. Walang bakas ng kaba, walang bakas ng galit. "Elena, anong nangyayari sa card ko? Bakit na-decline sa gitna ng dinner namin ni na Mama? Napahiya ako sa harap ng lahat." Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay puno ng ngit-ngit, halos sumasabog sa galit. "Ayusin mo ito ngayon din. Ang daming nakatingin sa amin, Elena. Akala ba nila ay wala akong pambayad?" "Oh, pasensya ka na, Ricardo," sagot ni Elena. Ang kanyang tono ay tila isang ina na nakalimot sa isang maliit na bagay. "Nagkaroon kasi ng security audit sa kumpanya kaninang umaga. May mga suspicious transactions na nakita ang aming finance team sa account mo. Bilang CEO, kailangan kong protektahan ang assets ng Technova. I had to freeze all supplemental cards for investigation." "Security audit? Suspicious transactions? Ano bang sinasabi mo? Asawa mo ako, Elena. Lahat ng ginagastos ko ay para sa pamilyang ito." Pasigaw na sagot ni Ricardo. Narinig ni Elena sa background ang boses ni Doña Aurora na nagrereklamo at ang mahinang boses ni Monica na tila nagtataka. "Investigation is investigation, Ricardo. Kahit asawa kita, hindi ka exempted sa batas ng kumpanya." Patuloy ni Elena. Dahan-dahang sumasandal sa kaniyang silya. "Maaring may nag-hack sa account mo para bumili ng mga mamahaling alahas, gaya ng diamond necklace na nakita ko sa resibo mo kahapon. Ayaw ko namang manakawan tayo, di ba?" Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging naririnig ni Elena ay ang mabigat na paghinga ni Ricardo. Ang hininga ng isang lalaking nasukol sa kaniyang sariling kasinungalingan. "Elena, pag-uusapan natin ito sa bahay." Sa wakas ay sabi ni Ricardo. Ang kaniyang boses ay naging mababa at puno ng banta. "Huwag mong kalimutan kung sino ang asawa mo. Huwag mo akong hiyain ng ganito." "Huwag kang mag-alala, Ricardo. Tapos na ang dinner nyo, di ba?" sabi ni Elena bago tuluyang pinatay ang tawag. Ibinaba ni Elena ang kaniyang telepono at huminga ng malalim. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi sa takot, kundi sa adrenaline ng kaniyang unang tagumpay. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon ay ang isang malalim na lungkot. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay isa na ngayong kaaway na kailangan niyang durugin. Tumayo siya at lumapit sa malawak na bintana ng kanyang opisina. Pinagmamasdan ang mga gusali sa Makati na tila ba mga higanting bantay. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na anino ang kumatok sa kanyang pinto. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Elena, may balita ako," simula ni Mateo. Ang bleeding na sinasabi ni Monica sa text. Nalaman ko na kung ano yon at hindi ito tungkol sa kanyang kalusugan. Nanlamig si Elena. "Ano ang ibig mong sabihin? May iba pang pinagkakautangan si Ricardo?" "Elena, at ang mga taong iyon ay hindi gumagamit ng abogado o korte. Monica is being used as bait." Bago pa makasagot si Elena, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa labas ng kanyang opisina. Si Ricardo ay naroon na, namumula ang mukha at may dalang galit na handang sumunog sa lahat ng madaanan nito. "Elena, anong pambabastos ito? Wala ka na ba talagang respeto sa akin bilang asawa mo?" Ang sigaw ni Ricardo ay dumagundong sa loob ng malawak na opisina ni Elena. Tila ba ang mga dingding na salamin ay magsisimulang magbitak-bitak sa tindi ng kanyang galit. Mabilis siyang lumapit sa mesa ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, isang matatag na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Mateo. Nakatayo ito ng matuwid, walang bakas ng takot
sa harap ng isang kolonel na sanay sa dahas. Kolonel, nasa loob kayo ng isang pribadong kumpanya. Maaari nating pag-usapan ito ng mahinahon. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng babala. At sino ka para diktahan ako? Isang hamak na abogado. Asik ni Ricardo, habang pilit na sumisilip kay Elena na nananatiling nakaupo sa kaniyang silya. Elena, lumabas ka dyan. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kailangang dumanas ng kahihiyan ang nanay ko sa harap ng maraming tao dahil sa pakikialam mo sa pera ko. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang binti ay tila nanginginig. Ngunit pilit niyang pinatigas ang kanyang paninindigan. Pera mo, Ricardo? O pera ng Tecnova na kinuha mo ng walang paalam para pambili ng alahas ng babae mo? Natahimik si Ricardo ng ilang segundo. Ang kaniyang panga ay nagnit-ngit. Huwag mo akong baliktarin, Elena. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa dangal ng pamilyang ito. Kung hindi ka naging ganito kalamig at kapurita, hindi sana tayo aabot sa ganito. You're driving me to other people because you're not a wife anymore. You're just a CEO. Umalis ka na, Ricardo. Malamig na utos ni Elena. Bagaman sa loob-loob niya ay gusto na niyang magsisigaw sa sakit. Bago ko patawagin ang security at kaladkarin ka palabas sa harap ng lahat ng empleyado ko. Gusto mo ng hiya? Sige, ibibigay ko sa iyo. Sa huling pagkakataon, binigyan ni Ricardo si Elena ng isang tingin na puno ng pagkamuhi bago siya padabog na lumabas ng silid. Ang pag-alis niya ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan nang marinig ni Elena ang pagsara ng pinto. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likuran ay nakasandal sa kanyang mesa. Ang Iron CEO na nakita ng lahat kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang babaeng durog at pagod na. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Tila ba ang lahat ng hangin sa mundo ay biglang nawala. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong kung ayos lang ba si Elena dahil alam niyang hindi. Sa halip, lumuhod siya sa harap nito at inilabas ang isang malinis na panyuyo. Huminga ka ng malalim, Elena. Narito ako. Bulong ni Mateo. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi, kasunod ng isang mahinang hikbi na kanina pa niya kinalaban. Yumuko siya at itinago ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Ang bawat pagyanig ng kanyang balikat ay tila pagsabog ng lahat ng pait na inipon niya sa loob ng 10 taon. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na haplos sa kaniyang likuran. Isang haplos na hindi nag-aangkin, kundi nag-aalay ng suporta. Hindi siya iniwan ni Mateo sa gitna ng kaniyang pagkabasag. Nanatili itong nakabantay, tila isang kuta sa gitna ng bagyo. Pagkalipas ng ilang sandali, nang kumalma na ang kaniyang pag-iyak, inakay siya ni Mateo patayo. Halika na. Hindi mo kailangang manatili rito. Kailangan mo ng katahimikan. Dinala siya ni Mateo sa isang maliit na coffee shop sa dulo ng lungsod, isang lugar na malayo sa ingay ng corporate world at sa anino ni Ricardo. Ang amoy ng sariwang kape at ang mahinang tugtog sa paligid ay tila isang haplos ng lunas sa kaniyang sugatang kaluluwa. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Tanong ni Elena habang nakatitig sa mainit na tasa sa kaniyang harap. Wala ka namang makukuha sa pagtulong sa isang babaeng tinalikuran na ng sariling asawa. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katapatang matagal nang hindi nararamdaman ni Elena. Dahil nakita ko kung paano ka lumaban ng mag-isa, Elena. At sa tingin ko, oras na para may kasama ka naman sa laban na ito. Hindi dahil kailangan mo ng tagapagtanggol, kundi dahil karapat-dapat kang mahalin ng tama. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang kaniyang mga daliri
ay bahagyang dumapo sa kamay ni Elena sa ibabaw ng mesa, isang hawak na magaan, tila ba natatakot na baka mabasag siya kapag hinigpitan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang pintig sa kaniyang puso. Isang pag-asang matagal na niyang ibinaon. Nang magpasya silang umalis, ang gabi ay malalim na. Inihatid ni Mateo si Elena sa kaniyang sasakyan. Ngunit habang papaalis sila sa parking lot, napansin ni Mateo ang isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang makina ay umaandar. Elena, huwag kang lilingon, mahinahong sabi ni Mateo habang pinatatakbo ang sasakyan. May sumusunod sa atin. Tiningnan ni Mateo ang side mirror. Ang itim na sasakyan ay dahan-dahang sumusunod sa kanila. Pinapanatili ang distansya ngunit hindi nawawala sa likuran. Ang kaba ni Elena ay muling bumangon. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? Si Ricardo ba na nabulag sa selos at galit? O ang mga misteryosong tao na sinasabi ni Mateo na pinagkakautangan ng kaniyang asawa? Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Elena. Hanggang saan ang kayang gawin ni Ricardo para mabawi ang kaniyang kapangyarihan? At handa ba siyang itaya ang buhay ni Elena at ng batang kaniyang dinadala para lamang sa kaniyang kaligtasan? Ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi mo na kayang bayaran kapag nanakaw na ito mula sa iyo. Ang kaisipang ito ang nagpatuloy sa pag-ikot sa isipan ni Elena habang nakatayo siya sa likod ng kaniyang glass wall sa Tecnova kinabukasan. Kahit nakaligtas sila ni Mateo mula sa misteryosong pagsunod ng itim na SUV kagabi, ang kaba sa kaniyang dibdib ay hindi pa rin napapawi. Pakiramdam niya, ang bawat sulok ng kaniyang buhay ay napapalibutan na ng mga mata at tainga na naghihintay lamang ng kaniyang pagkakamali. Bumukas ang pinto ng kaniyang silid at pumasok si Lisa, ang kaniyang personal secretary na mahigit 5 taon na niyang kasama. Si Lisa ang itinuturing niyang kanang kamay, ang nakakaalam ng kaniyang schedule, pati na ang kaniyang mga paboritong inumin sa oras ng pagod. Ma'am Elena, heto na po ang mga pirmahan para sa bagong investment portfolio ng kumpanya. Sabi ni Lisa, ang kaniyang boses ay malambing gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Elena ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng dalaga habang inilalapag ang mga folder. Salamat, Lisa. May problema ba? Parang hindi ka mapakali. Tanong ni Elena, ang kaniyang mga mata ay tila mga scanner na dahan-dahang sinusuri ang bawat galaw ng kaniyang sekretarya. Wala po, ma'am. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Mabilis na sagot ni Lisa bago ito nagmamadaling lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Elena. Isang hinala ang nagsimulang kumulo sa kaniyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kaniyang drawer. Kinuha ang isang maliit na tracking device na ibinigay ni Mateo sa kanya kaninang umaga. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagsisiyasat sa paligid ng kaniyang mesa, naramdaman ng kaniyang mga daliri ang isang maliit at manipis na bagay na nakadikit sa ilalim ng kaniyang landline phone. Isang recorder. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang kaniyang opisina, ang tanging lugar na itinuturing niyang santuwaryo, ay naging lungga na rin ng mga traidor. Ang sakit ng pagtataksil ni Ricardo ay muling kumirot. Ngunit ang katotohanang maging ang mga taong pinagkatiwalaan niya sa trabaho ay kinalaban din siya, ay tila isang malalim na sugat na binuhusan ng asidong kumakain sa kanyang pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Mateo. Tama ka, Mateo. Ang ahas ay nasa loob na mismo ng aking silid. Anong gusto mong gawin, Elena? Gusto mo na bang sibakin si Lisa? Tanong ni Mateo sa kabilang linya. Tumingin si Elena sa monitor ng kanyang computer kung saan nakikita niya si Lisa sa pamamagitan ng CCTV na abalang-abala sa pagtitipa sa kanyang telepono. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi. Kung gusto nilang makinig, bibigyan ko sila ng masarap na kwento.
I want Ricardo to hear exactly what I want him to believe. Makalipas ang isang oras, tinawag ni Elena si Lisa pabalik sa loob. Lisa, paki-update ang Project Phoenix. Sabihin mo sa board na may nakita tayong butas sa system kung saan pwedeng mag-invest ng mabilis at makakuha ng triple na balik sa loob ng 1 linggo. Pero sikreto lang ito. Ayaw kong malaman ng ibang competitors. Nakita ni Elena ang kislap sa mga mata ni Lisa. Oo po, ma'am. Gagawin ko po agad. Nang makalabas si Lisa, alam ni Elena na hindi ang board ang unang makakaalam ng balitang ito. Gaya ng inaasahan, pagdating ng gabi, nakatanggap si Mateo ng ulat mula sa kanyang mga source sa labas. Si Ricardo, gamit ang mga natitira niyang koneksyon, ay nagsisimulang manghiram ng malaking halaga ng pera, pati na ang mga lihim na pondo ni Monica, para i-invest sa Project Phoenix na akala nila ay isang gintong pagkakataon. Hulog na siya sa pain, Elena, sabi ni Mateo sa telepono habang si Elena ay nakaupo sa dilim ng kaniyang sala. Ginamit ni Ricardo pati ang mga pera na nakatago sa pangalan ni Monica. Akala nila ay ito na ang paraan para mabawi nila ang lahat ng nawala sa kanila dahil sa pagkaka-freeze ng accounts mo. Mabuti. Bulong ni Elena. Ang kaniyang mga kamay ay nakapatong sa kaniyang tiyan, pinoprotektahan ang munting buhay sa loob. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa isang iglap. Ang Phoenix na yon ay hindi babangon mula sa abo, Mateo. Susunugin sila nyon hanggang sa maging abo na lang sila. Ngunit sa gitna ng kaniyang tagumpay, isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan ng kaniyang bahay. Nang tignan niya sa security camera, nakita niya si Lisa na nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan at umiiyak ng husto. Ma'am Elena, Ma'am, patawarin niyo po ako. Pinagbantaan po nila ang pamilya ko. Ang sigaw ni Lisa narinig hanggang sa loob. Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa puso ni Elena habang pinagmamasdan ang kaniyang sekretarya. Si Lisa ba ay tunay na nagsisisi o isa na namang itong bitag ni Ricardo para makapasok sa loob ng kaniyang bahay? At sino ang mga taong tinutukoy ni Lisa na nagbabanta sa kaniyang pamilya? Ang mga tao bang pinagkakautangan ni Ricardo na nagsisimula ng maningil ng dugo? Huwag mong kalimutan, Elena, ang bituin sa balikat ko ang nagdadala ng dangal sa pangalan mo. Kaya sa gabi ng Grand Ball, siguraduhin mong mukha kang asawa ng isang bayani at hindi isang babaeng palaging nakasubsob sa trabaho. Ang boses ni Ricardo ay puno ng kayabangan habang pinagmamasdan nito ang kaniyang sarili sa malaking salamin ng kanilang silid. Iniaayos nito ang kaniyang military dress uniform. Ang bawat medalya sa kaniyang dibdib ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit para kay Elena, ang mga medalyang yon ay tila mga barya ng kataksilan. Ang bawat isa ay simbolo ng mga taon kung kailan siya ang nagpapakapagod para linisin ang daan para sa promotion nito, habang ang asawa niya ay unti-unting itinatayo ang kaniyang sariling palasyo ng kasinungalingan. Sa kabilang bahagi ng silid, dahan-dahang isinuot ni Elena ang kaniyang pulang gown. Ang kulay nito ay kasing pula ng dugo at kasing tapang ng apoy na matagal na niyang kinikimkim. Habang hinihigpitan niya ang pagkakahawak sa kaniyang clutch bag, naramdaman niya ang bahagyang pagkirot sa kaniyang dibdib. Naalala niya ang nanginginig na tinig ni Lisa kagabi sa kaniyang pintuan. Ang pag-amin nito na si Ricardo ay kumuha ng malaking halaga mula sa mga loan shark gamit ang pangalan ng Technova at ang pagtatangka nitong gamitin si Lisa para lasunin ang kumpanya. Hindi sumagot si Elena sa sinabi ni Ricardo. Sa halip, lumapit siya rito at dahan-dahang inayos ang kolyar ng uniforme nito. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng asawa, ang parehong leeg na hinalikan ni Monica sa loob ng kanilang sariling banyo. Naramdaman ni Elena ang pagnanais na sumigaw. Nasaktan ang lalaking ito.
Ngunit pinigilan niya ang kaniyang sarili. Ang bawat paghinga niya ay isang sakripisyo para sa kaniyang plano. Pagdating sa malawak na ballroom ng military camp, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Si Ricardo, ang gwapo at kagalang-galang na kolonel, at si Elena, ang matagumpay at magandang CEO. Sila ang itinuturing na power couple ng lipunan. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti at pagbati, nadarama ni Elena ang bawat mapanuyang sulyap mula sa malayo. Si Monica ay naroon din, suot ang kwintas na brilyanteng kinuha ni Ricardo mula sa kanyang pinaghirapan. Ladies and gentlemen, ang boses ng Master of Ceremonies ay umaling-awngaw sa buong bulwagan. Ngayong gabi, bago natin simulan ang sayawan, bibigyan natin ng espesyal na pagkilala ang isa sa ating mga pinakamagaling na opisyal, isang tribute video para sa dekadang serbisyo ni Colonel Ricardo. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Ricardo ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng garbo habang inakay niya si Elena patungo sa gitna ng stage. Ang kanyang hawak sa baywang ni Elena ay mahigpit. Tila ba ipinagmamalaki niya ang kanyang pag-aari. Nagsimulang dumilim ang ballroom at ang malaking screen sa gitna ay nagliwanag. Inaasahan ng lahat na makikita ang mga larawan ng kabayanihan ni Ricardo sa giyera at ang kaniyang mga outreach program. Ngunit ang unang lumitaw sa screen ay hindi ang mukha ni Ricardo sa harap ng mga sundalo. Iyon ay isang audio recording na sinamahan ng mga dokumento ng bangko. Elena is just an ATM for my career. Monica, ikaw lang ang mahal ko. Ang boses ni Ricardo ay narinig ng bawat tao sa loob ng ballroom, malinaw at walang pag-aalinlangan. Kasunod niyon ay ang mga screenshot ng mga bank transfer mula sa Technova patungo sa shell company ni Monica at ang mga video clip ni Ricardo at Monica na pumasok sa isang hotel habang si Elena ay nasa isang business trip. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Elena at ang mabigat na hininga ni Ricardo sa kaniyang tabi. Nakita ni Elena ang mukha ng asawa na unti-unting nawalan ng kulay mula sa pagiging kayumanggi patungo sa maputlang abo. Ang hiya na matagal nang kinatatakutan ni Ricardo ay dumating na sa pinakabrutal na paraan. Elena, ano ito? Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Tumingin si Elena sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, kundi isang malamig na katarungan. Ito ang dangal na sinasabi mo, Ricardo. Ito ang katotohanan sa likod ng bawat medalya mo. Lumingon si Elena sa harap ng mga general at matataas na opisyal na ngayon ay puno ng pagkamuhi ang mga tingin kay Ricardo. Ipinapakilala ko sa inyo ang tunay na Colonel Ricardo, isang magnanakaw, isang traidor, at isang lalaking walang isang salita. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena si Mateo na nakatayo sa dulo ng ballroom. Isang bahagyang tango ang ibinigay nito sa kanya. Isang senyas na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ngunit habang tinitignan ni Elena ang kanyang asawa, na ngayon ay pinaliligiran na ng mga miyembro ng military police, isang matinding panghihina ang naramdaman niya sa kaniyang binti. Hinawakan niya ang kaniyang tiyan. Ang kaniyang sanggol ay tila sumisipa. Tila ba nakikiramay sa bagyong kaniyang pinagdadaanan. Ngunit sa gitna ng ingay, isang boses ang narinig niya mula sa kaniyang likuran, ang matinis at galit na boses ni Doña Aurora. Akala mo ba ay nanalo ka na, Elena? Hindi mo alam kung anong sinimulan mo. Hindi lang ang anak ko ang babagsak. Sisiguraduhin kong pati ikaw at ang bastardo sa loob ng tiyan mo ay wala ring mapupuntahan. Isang malaking katanungan ang bumalot sa isipan ni Elena. Ano ang lihim na hawak ni Doña Aurora tungkol sa kumpanya ni Elena na maaring magpabagsak sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para protektahan ang kanyang kriminal na anak, kahit na mga hulugan ito ng pagpatay sa kanyang sariling apo?
Gusto kong makita kung paano siya mamamalimos ng awa sa parehong mundong ginamit niya para tapakan ako. Ang mga katagang ito ay tila naging isang taimtim na panalangin na paulit-ulit na sinasambit ni Elena sa kaniyang isipan habang pinagmamasdan niya si Ricardo na hinihila ng mga military police palabas ng Grand Ballroom. Ang matikas na colonel na dati ay inirerespeto ng lahat ay ngayon ay pinagtitinginan ng may pandidiri. Ang bawat hakbang nito patungo sa pinto ay tila isang mabigat na tanikala ng kahihiyan na magbubuklod sa kanya habang buhay. Nakita ni Elena ang pagbagsak ng isang higante. Isang pagbagsak na siya mismo ang nagplano at isinakatuparan. Wala kang kwentang babae. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang malakas at nanginginig na sigaw ni Doña Aurora. Ang kaniyang mukha ay namumula na parang kamatis sa tindi ng galit habang pilit na inilalayo ang kaniyang sarili mula sa mga kamay ng mga opisyal na sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Isinumpa ka, Elena. Isang halimaw ka na nagpanggap na asawa. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatayo, malamig, at hindi natitinag habang pinagmamasdan ang matanda. Sa likod ng kaniyang tahimik na mukha, ang kaniyang puso ay pilit na kinakalaban ng sakit at ang matinding pagod na nagsisimulang bumalot sa kaniyang katawan. Ang bawat panunumbat ni Doña Aurora ay tila isang balaraw na tumutusok sa kaniyang kaluluwa, hindi dahil nasasaktan siya para sa kaniyang asawa, kundi dahil sa kawalang katarungan na sa halip na humingi ng tawad ang pamilya nito, siya pa rin ang itinuturing na may kasalanan. Pumunta si Elena sa kanyang sasakyan at halos mabagsak siya nang sa wakas ay isara niya ang pinto. Ang adrenaline na nagpasigla sa kanya kanina ay unti-unting nawawala, naiwan ng isang matinding panghihina. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang kaniyang mga mata. Ang imahe ni Ricardo na pinapahiya, ang sigaw ni Doña Aurora at ang katotohanang siya ay mag-isang magpapalaki sa kaniyang anak ay patuloy na umiikot sa kaniyang isipan. Biglang bumukas ang pinto sa passenger side at pumasok si Mateo. Ang kaniyang presensya ay tila isang mainit na kumot na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Elena. "You did it, Elena. Naging matapang ka," mahinang sabi ni Mateo habang sinisimulan ang makina ng sasakyan. Pero ito na ang simula ng pinakamahirap na bahagi. Ang imbestigasyon. Wala na akong pakialam sa kanya, Mateo. Kung ano man ang gawin sa kanya ng batas ng militar, nararapat lang yun sa kanya. Sagot ni Elena habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga bituin na dumaan sa kaniyang paningin. Pero ang ina niya, may sinabi siya. May hawak daw siyang sikreto na makakapagpabagsak sa akin at sa kumpanya. Tumingin si Mateo kay Elena. Ang kanyang noo ay napakunot. Ano ang ibig niyang sabihin? May alam ba siyang illegal tungkol sa Teknova? Wala. Wala akong ginagawang illegal, Mateo. Lahat ng desisyon ko ay nakadokumento. Diretsong sagot ni Elena. Subalit may isang bahagi sa kaniyang isipan na hindi mapanatag. Ano ang tinutukoy ng matanda? Kinaumagahan, gumising si Elena sa isang balita na tuluyang nagpabago sa takbo ng araw. Nang buksan niya ang kaniyang telebisyon, bumulaga sa kanya ang isang breaking news. Ang headquarters ng Teknova ay napaliligiran ng mga pulis at mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Sa ibaba ng screen, mababasa ang isang nakapangingilabot na balita. CEO ng Teknova, inimbestigahan dahil sa umano'y money laundering at pakikipagsabwatan sa mga loan shark. Napahawak si Elena sa kaniyang dibdib, pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Pilit niyang inalala ang mga transaksyon, ang mga papeles, ang bawat desisyon na kaniyang ginawa. At sa kanya naisip ang account na ginamit ni Ricardo, ang Project Phoenix, ang mga pondong nanggaling sa mga taong hindi gumagamit ng korte, ang pera ng mga sindikato na ipinasok ni Ricardo sa loob ng kaniyang kumpanya nang hindi niya alam. Agad niyang tinawagan si Mateo. "Mateo,
Nakita mo ba ang balita? Ano ang nangyayari? Bakit ako ang iniimbestigahan? Elena, nakita ko. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay puno ng tensyon at pagmamadali. Pinirmahan ni Ricardo ang mga dokumento na nagpapakitang ikaw ang nag-utos sa pagpasok ng mga ilegal na pondo mula sa mga loan shark. At ang matindi pa dyan, ang saksi na nagbigay ng testimonya laban sa'yo ay walang iba kundi si Lisa. Nabitiwan ni Elena ang kaniyang telepono. Ang mundo niya ay unti-unting nagdidilim. Ang sekretarya na pinatawad niya, ang babaeng itinuring niyang pamilya, ay ibinenta siya sa mga taong gusto siyang durugin. Ang mga luha ng pagsisisi ni Lisa kagabi sa kanyang pintuan ay isa lamang palang palabas para makuha ang kanyang tiwala habang ginagawa ang pagtatraidor sa likod niya. At ngayon, ang pangalang Elena na kaniyang pinaghirapang itayo sa loob ng 1 dekada ay nasa bingit ng pagguho. Ang kaniyang pamilya ay nawasak, ang kaniyang kumpanya ay nanganganib, at ang kaniyang kalayaan ay unti-unting nawawala. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang tahimik na tanong ang sumagi sa kaniyang isipan. Kung siya ang papasok sa kulungan dahil sa kasalanang hindi niya ginawa, paano na ang batang nasa kaniyang sinapupunan? At ano ang tunay na papel ni Doña Aurora sa napakalaking sabwatan na ito laban sa kaniya? Ang mga ilaw na kulay asul at pula ay nagpapalitan ng kislap sa mga bintana ng tahanan ni Elena. Tila mga anino ng halimaw na nagbabadyang lamunin ang kanyang buong pagkatao. Nasa labas na ang mga awtoridad, handang isilbi ang warrant of arrest para sa mga kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Ngunit bago pa man tuluyang makapasok ang mga pulis, isang sasakyan ang mabilis na huminto sa kaniyang driveway. Bumaba si Mateo, bitbit ang isang makapal na folder at agad na humarang sa mga opisyal. Gamit ang kaniyang talino at kaalaman sa batas, matagumpay niyang napigilan ang pag-aresto sa pamamagitan ng paghahain ng isang agarang mosyon para sa piyansa at pagkwestiyon sa legalidad ng testimonya ni Lisa. Ngunit ang pansamantalang kaligtasang iyon ay may mabigat na kapalit sa katawan ni Elena. Nang tuluyang umalis ang mga sasakyan ng awtoridad, isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Napakapit siya sa braso ni Mateo. Ang kanyang muka ay namumutla sa matinding takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay na nasa kanyang sinapupunan. Walang sinayang na sandali si Mateo. Mabilis niya itong isinakay sa kotse at dinala sa pinakamalapit na pribadong ospital. Sa loob ng malamig at tahimik na silid ng klinika, nakahiga si Elena habang dahan-dahang ipinapahid ng doktor ang malamig na gel sa kanyang tiyan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa monitor ng ultrasound. Nakatayo sa kanyang tabi si Mateo, mahigpit na nakahawak sa kanyang nanginginig na kamay. Para kay Elena, ang sandaling ito ay isang matinding labanan sa loob ng kanyang isipan. Ang sanggol na ito ay may dugong nananalaytay mula sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Paano niya mamahalin ang isang bata na habang buhay na magpapaalala sa kanya sa mukha ni Ricardo? Paano niya palalakihin ang isang inosente sa gitna ng iskandalo, kasarian, at posibleng pagkakulong? Nang buksan ng doktor ang audio ng makina, isang mabilis at pamilyar na tibok ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ang himig ng isang pusong pilit na lumalaban para mabuhay sa kabila ng bagyong kinasasadlakan ng kaniyang ina. Ang bawat pintig ay tila isang patak ng luha na pumapawi sa puot sa puso ni Elena. Malakas ang kapit ng bata, Elena, mahinang sabi ng doktor habang nakangiti sa monitor. Kailangan mo lang iwasan ang matinding stress dahil maselan pa ang iyong pagbubuntis. Tumingin si Elena kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang nag-aagawan sa pagpatak. Mateo, paano kung matulad siya sa kanyang ama? Paano kung ang dugong dumadaloy sa kanya ay ang mismong lason na papatay din sa akin balang araw?
Hinawakan ni Mateo ang pisngi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katapatan na walang hinihinging kapalit. Hindi siya si Ricardo, Elena. Siya ay sayo. Ang batang ito ay lalaking nakikita ang katapangan ng isang inang lumaban sa buong mundo para sa kanya. Hindi ko man kadugo ang batang iyan, pero ipinapangako ko sa'yo, poprotektahan ko kayong dalawa kahit buhay ko pa ang kapalit. Ang mga salitang yun ay naging isang matibay na angkla para kay Elena. Unti-unting naglaho ang kaniyang pag-aalinlangan. Ang batang ito ay hindi isang sumpa mula sa kanyang nakaraan, kundi isang sandata para sa kanyang kinabukasan. Siya ay isang ina, at ang isang ina ay hindi sumusuko sa laban. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang naglakad si Elena palabas ng klinika kasama si Mateo. Ang kanyang hakbang ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang panibagong determinasyon. Nakahawak siya sa kaniyang tiyan, ipinapangako sa sarili na walang sino man ang maaaring manakit sa kaniyang anak. Hindi si Ricardo, hindi ang batas, at lalong hindi si Doña Aurora. Ngunit bago pa sila makarating sa sasakyan, isang estrangherong nakasuot ng formal na damit ang sumalubong sa kanila. Walang emosyon itong inabot ang isang malaking brown na sobre kay Elena. Nang buksan niya ito at basahin ang unang pahina, ang kaniyang dugo ay tila nagyelo sa kaniyang mga ugat. Ito ay isang petisyon mula sa korte. Si Doña Aurora ay opisyal na nagsampa ng kaso upang kunin ang buong kustodya ng hindi pa isinisilang na sanggol, sa kadahilanang si Elena ay isang kriminal at isang hindi karapat-dapat na ina. At sa ilalim ng pahina, nakapirma ang pangalan ng hukom na mismong matalik na kaibigan ng pamilya ng kaniyang asawa. Isang nakapangingilabot na katotohanan ang sumampal kay Elena. Hindi pa tapos ang plano ng matanda. Nais nitong ikulong si Elena para mabulok sa rehas habang kukunin nila ang kanyang anak upang palakihin bilang susunod na tagapagmana ng kanilang kasinungalingan. Paano lalabanan ni Elena ang isang pamilyang kontrolado? Hindi lang ang kanyang pera, kundi pati ang batas na dapat sanang magpoprotekta sa kanya. Isang makamandag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Monica habang dahan-dahan siyang nauupo sa silya sa tapat ng mesa ni Elena. Tila ba siya ang bagong may-ari ng buong Technova? Ang bawat pag-apak ng kanyang matulis na sapatos sa makintab na sahig ay tila ba tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi pang oras ni Elena. Suot ang isang pulang damit na kasing pula ng kanyang mga labi. Inilabas ni Monica mula sa kanyang mamahaling bag ang isang envelope na kulay kape. Walang pasintabi niyang inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuyang kislap. Kumusta, Elena? Balita ko ay hindi ka na nakakatulog dahil sa mga kaso mo. Simula ni Monica. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. At balita ko rin, may bago ka ng tagapagtanggol, Attorney Mateo, di ba? Ang gwapo niya, pero sa tingin ko ay hindi magugustuhan ng korte ang mga larawang ito. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang envelope. Sa loob niyon ay ang mga larawan nila ni Mateo, ang pag-akay nito sa kanya sa ospital, ang paghawak nito sa kanyang kamay sa loob ng kotse, at ang sandaling magkalapit ang kanilang mga mukha sa coffee shop. Bagaman walang mali siya ang mga kuha, ang anggulo ng bawat larawan ay tila nagpapahiwatig ng isang bawal na relasyon. Anong gusto mo, Monica? Malamig na tanong ni Elena. Nararamdaman niya ang pagkabaligtad ng kaniyang sikmura sa presensya ng babaeng sumira sa kaniyang tahanan, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kaniyang boses. Simple lang, Elena. Iurong mo ang lahat ng testimonya laban kay Ricardo. Ibalik mo sa kanya ang kaniyang mga asset at bigyan mo ako ng 50 milyong piso. Kung hindi, ang mga larawang ito ay kakalat sa social media bukas na bukas din. Isang CEO na nakikipagrelasyon sa kaniyang abogado habang dinidinig ang kaso ng kaniyang asawa? Siguradong mawawalan ka ng karapatan sa anak mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang tawa na puno ng panghahamak.
Akala mo ba ay natatakot ako sa mga larawang iyan? Monica, nakalimutan mo yata kung sino ang kaharap mo. Hindi ako naging CEO ng kumpanyang ito sa pamamagitan ng pag-iyak sa isang sulok. Binuksan ni Elena ang kaniyang sariling drawer at inilabas ang isang folder na kulay asul. Inihagis niya ito sa harap ni Monica. Basahin mo ang unang pahina. Habang binabasa ni Monica ang nilalaman ng papel, ang kaniyang mapanuyang ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang matinding takot. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel na kaniyang hawak. Warrant for arrest, tax evasion and illegal use of shell companies. Basa ni Elena sa pamagat ng dokumento. Lahat ng perang ipinasok ni Ricardo sa pangalan mo, lahat ng luho mo na nanggaling sa Tecnova, lahat ng yun ay may bakas. At hulaan mo kung sino ang nagbigay ng ebidensya sa mga autoridad. Ako. Hindi mo ito magagawa. Nanginginig na sabi ni Monica. Nagawa ko na, Monica. Sa sandaling lumabas ka sa pinto ng opisina ko, sasalubungin ka ng mga tauhan ng BIR at pulis. At dahil ang kumpanyang ginamit nyo ay nakapangalan sa'yo, ikaw ang unang mabulok sa kulungan bago pa man madamay si Ricardo. Pagpapatuloy ni Elena, dahan-dahang sumasandal sa kanyang silya. Biglang nagbago ang anyo ni Monica. Ang kanyang katapangan ay naglaho ng parang bula. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng mesa ni Elena. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumulong. Sinisira ang kaniyang mamahaling makeup. Elena, please, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat dahil pinilit ako ni Ricardo. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang may gusto na nakawin ang pera mo. Pagmamakaawa ni Monica habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Elena. Agad na inilayo ni Elena ang kanyang kamay. Tila ba nandidiri sa bawat dampi ng balat ng babaeng ito. Huwag mo akong hawakan. Elena, makinig ka. Bulong ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. May sasabihin ako sa'yo. Isang bagay na hindi mo alam tungkol kay Ricardo. Isang bagay na mas madilim pa sa pagtataksil niya. Kapalit ng kalayaan ko, ibibigay ko sa iyo ang barahang tuluyang papatay sa kanya sa korte. Napatigil si Elena. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bleeding na nabasa mo sa text, hindi yun tungkol sa pagkakamiscarriage ko. Pabulong na sabi ni Monica habang patingin-tingin sa pinto. Iyon ay tungkol sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Isang aksidente na kinasangkutan ni Ricardo na naging dahilan ng pagkamatay ng isang tao at ang ebidensya ay itinatago niya sa loob ng kuta ng militar. Siya ang pumatay sa kapatid ni Mateo. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang kaniyang hininga ay tila tumigil. Ang lalaking kaniyang minahal, ang asawang kaniyang pinagkatiwalaan, ay hindi lamang isang magnanakaw at traidor, kundi isang mamamatay tao. At ang taong tumutulong sa kanya ngayon, na si Mateo, ay may mas malalim pa palang dahilan kung bakit ito narito. Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa puso ni Elena. Ginamit lang ba siya ni Mateo para makuha ang hustisya para sa kanyang kapatid? At ano ang gagawin ni Ricardo kapag nalaman niyang ibinenta na siya ng kanyang sariling kabit para sa kanyang sariling kaligtasan? Elena, parang awa mo na. Nagkamali ako, pero tao lang ako. 10 taon, Elena. 10 taon nating binuo ang lahat ng ito. Itatapon mo lang ba dahil sa isang pagkakamali? Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, puno ng pagsusumamo, na tila ba siya ay isang batang naliligaw sa dilim. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng kanilang sala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at alak. Wala na ang matikas na kolonel. Ang kaharap ni Elena ngayon ay isang lalaking nagmamakaawa para sa kanyang buhay, sa kanyang pangalan at sa kanyang kinabukasan. Nakatayo si Elena sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang tiyan. Pinagmamasdan niya ang asawa
Ngunit sa halip na puot o galit, isang nakabibinging kawalan ng pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Isang pagkakamali, Ricardo? Mahinang tanong ni Elena. Ang kaniyang boses ay kalmado, kasing linaw ng tubig sa sapa, ngunit may lamig na nanggagaling sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Ang pagnanakaw sa kumpanya ko ay hindi pagkakamali. Ang pagpapatira sa kabit mo sa banyo nating dalawa ay hindi pagkakamali. At ang pagpatay sa kapatid ni Mateo, 10 taon na ang nakalilipas. Iyon ba ay pagkakamali rin? Napatigil si Ricardo. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Ang kanyang mga balikat ay tumigas at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingala kay Elena. Ang takot na naroon kanina ay uunti-unting napalitan ng isang madilim na pag-aalinlangan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Elena. Gawa-gawa lang yan ni Mateo para ilayo ka sa akin. Ginigamit ka lang niya. Sigaw ni Ricardo. Muling sinusubukang hawakan ang mga paa ni Elena. Mahal kita, Elena. Ang batang yan. Ang anak natin. Kailangan niya ng ama. Huwag mo kaming sirain. Dahan-dahang umatras si Elena. Iniiwasan ang bawat dampi ng mga kamay ni Ricardo na tila ba ito ay may dalang nakakahawang sakit. Ang anak ko ay hindi magkakaroon ng amang mamamatay tao at magnanakaw, Ricardo. Mas pipiliin ko pang lumaki siyang mag-isa kaysa mamuhay sa ilalim ng anino ng iyong mga kasalanan. Tapos na tayo. Ang 10 taon na sinasabi mo, patay na yun, kasabay ng tiwalang ibinigay ko sa iyo. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Ricardo ay dumanas ng isang nakapangingilabot na pagbabago. Ang kanyang mga labi na kanina ay nanginginig sa pagsusuma mo ay dahan-dahang naging isang tuwid na linya ng puot. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha kanina, ay naging kasing talim ng balisong. Dahan-dahan siyang tumayo, pinapagpag ang kanyang pantalon nang walang anumang emosyon. Sayang, bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng panganib. Akala ko ay matalino ka, Elena. Akala ko ay maiintindihan mo na kailangan kita para mabuhay kaming dalawa ni Mama. Pero dahil ayaw mo nang makipagtulungan, mabilis na kumilos si Ricardo. Bago pa man makasigaw si Elena, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humablot sa kanyang buhok at pilit siyang isinandal sa pader. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang anit. Ngunit ang mas matinding takot ay para sa kanyang tiyan na kanyang pilit na pinoprotektahan ng kanyang mga braso. Kung hindi kita makukuha ng maayos, Elena, sisiguraduhin kong wala ring makikinabang sa'yo. Ang bulong ni Ricardo sa kaniyang tainga, ang kaniyang hininga ay amoy alak at kamatayan. Ang Teknova, ang pera mo, ang anak mo, lahat yan ay mawawala sa'yo ngayong gabi. Isang aksidente lang ito, Elena. Isang nakakalungkot na insidente ng pagnanakaw sa sariling bahay na nauwi sa trahedya. Inilabas ni Ricardo ang isang maliit na patalim mula sa kaniyang likuran. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ay nagbigay ng isang malamig na kislap sa talim niyon. Napapikit si Elena, ang kaniyang hininga ay gulo-gulo, habang ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa desperasyon. Mateo! Ang tanging pangalang lumabas sa kaniyang mga labi sa isang mahinang bulong. Ngunit bago pa man maibaon ni Ricardo ang patalim, ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pintuan ng kaniyang sala ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang anino ang mabilis na pumasok, kasunod ang mga ilaw ng flashlight na nagmula sa mga tauhan ng pulisya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Elena ay ang makita si Doña Aurora na nakatayo sa likod ng mga pulis. May hawak na isang lumang tape recorder at ang kaniyang mukha ay puno ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ricardo, tumigil ka! Sigaw ng matanda, ang kaniyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Narinig nila ang lahat. Ang recorder sa ilalim ng mesa, Ricardo. Isang malaking katanungan ang bumalot sa isipan ni Elena habang pinapanood ang kanyang asawa
na napapaligiran na ng mga baril. Ibinenta ba ni Doña Aurora ang kanyang sariling anak para iligtas ang kanyang sarili? At ano ang tunay na nilalaman ng tape recorder na yon na tila ba naging huling hatol para sa kinabukasan ni Ricardo? Hubarin mo ang unipormeng yan, Ricardo. Hindi mo na karapat-dapat dalhin ang dangal ng mga sundalong tapat sa bayan. Ang hatol na yon mula sa general ng General Court Martial ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa huling pag-asa ni Ricardo. Sa loob ng silid ng korte militar, ang hangin ay naging kasing lamig ng semento. Nakatayo si Ricardo sa gitna. Ang kaniyang balikat na dati ay laging matikas, ay ngayon ay nakasagsag. Tila ba pasan-pasan niya ang bigat ng kaniyang mga kasalanan. Isa-isang tinanggal ng mga opisyal ang mga medalya sa kaniyang dibdib, kasunod ang kaniyang mga insignia at ang bituin na kaniyang ipinagmamalaki. Ang bawat pagtanggal ng piraso ng kaniyang uniforme ay tila pagbalat sa kaniyang pagkatao sa harap ng maraming saksi. Nakatitig si Elena mula sa hanay ng mga tagapanood. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng Silya. Sa tabi niya ay si Mateo, na ang mga mata ay nakapako kay Ricardo. Ang panga ni Mateo ay matigas. Ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom sa kaniyang kandungan. Ito ang hustisyang 10 taon niyang hinintay. Ang makita ang pumatay sa kaniyang kapatid na nagbabayad sa harap ng batas. Ang huling barahan na nagpabagsak kay Ricardo ay ang tape recorder na dala ni Doña Aurora. Sa loob niyon, hindi lang ang pagbabanta ni Ricardo kay Elena ang narinig, kundi ang isang lumang pag-uusap ni na Ricardo at Aurora noong gabi ng aksidente. Ang boses ni Ricardo na nanginginig sa takot habang inaamin sa kanyang ina na nakabangga siya ng isang lalaking nakabisikleta at iniwan niya itong nag-aagaw buhay sa kalsada. Bakit ibinigay ni Doña Aurora ang ebidensya? Dahil sa huling sandali, nanaig ang kaniyang takot na mabulok din sa kulungan bilang kasabwat. Pinili niyang isakripisyo ang kaniyang anak para sa kaniyang sariling kaligtasan. Isang huling pagtataksil sa loob ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Ang hatol ng korteng ito, dishonorable discharge at habambuhay na pagkabilanggo para sa mga kasong graft, corruption, at reckless imprudence resulting in homicide. Ang pagtatapos ng general, kasabay ng pagbagsak ng gavel na tila bahatol ng kamatayan para sa karera ni Ricardo. Habang inilalabas si Ricardo ng mga gwardiya, dumaan siya sa harap ni Elena. Huminto siya ng ilang segundo. Wala na ang galit sa kaniyang mga mata. Tila napalitan ito ng isang malalim na kawalan. Tumingin siya sa tiyan ni Elena. Ang kanyang labi ay gumalaw, ngunit walang tunog na lumabas. Isang huling pagsisisi na huli na para pakinggan. Nang makalabas sila sa gusali ng korte, sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw. Huminga ng malalim si Elena. Tila ba ngayon lang siya muling nakakuha ng sapat na hangin sa kanyang mga baga. Ang Teknova ay ligtas na. Ang kanyang pangalan ay nalinis na mula sa mga paratang ni Lisa at ang mga taong nanakit sa kanya ay nasa likod na ng mga rehas. Tapos na, Mateo, bulong ni Elena. Tumingin si Mateo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Salamat, Elena. Salamat sa pagtayo mo sa katotohanan. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Elena. Ang hawak na yon ay puno ng paggalang at pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Aurora. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang balat ay maputla. Wala na ang anak ko, Elena. Masaya ka na ba? Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit puno pa rin ng pait. Pero huwag kang mag-alala. Ang batang yan, ang huling dugong naiwan sa pamilyang ito. Hindi mo siya maitatago sa akin habang buhay. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Elena. Akala niya ay tapos na ang lahat.
Ngunit ang pakikipaglaban para sa kanyang anak ay tila nagsisimula pa lamang. Ang utang na loob na palaging isinusumbat ni Aurora ay tila isang sumpa na hindi niya basta-basta matatatakasan. Ano ang susunod na hakbang ni Doña Aurora ngayong wala na siyang mawawala? At handa ba si Elena na iwanan ang lahat ng kaniyang itinayo sa Tecnova para lamang protektahan ang kaniyang anak mula sa kuko ng kaniyang lola? Ang sugat na dulot ng kataksilan ay hindi naghihilom sa isang gabi, ngunit ang bawat bukang liwayway ay nagdadala ng bagong pag-asa na mas matamis kaysa sa pait ng kahapon. Sa loob ng isang maliwanag at maayos na silid sa bagong gawaing gusali ng Tecnova, nakatayo si Elena sa harap ng bintana. Ang kaniyang dating opisina na puno ng mga dokumento ng korporasyon ay napalitan na ng isang espasyong nakalaan para sa Elena's Haven, isang pundasyon na kaniyang binuo para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang kaniyang mukha ay mas malambot na ngayon. Wala na ang matatalim na tingin ng isang Iron CEO. Ang kaniyang mga pisngi ay meron ng bahagyang kulay at ang kaniyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kaaway, kundi ng kapayapaan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kaniyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang laki, 7 buwan na. Sa loob ng kaniyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang sipa, isang munting paalala na ang buhay ay patuloy na lumalaban kahit sa gitna ng pagkawasak. Ang batang ito, na dati ay kinatatakutan niyang maging anino ni Ricardo, ay naging simbolo na ngayon ng kaniyang sariling muling pagsilang. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Wala na itong bitbit na makakapal na folder o mga dokumento ng korte. Sa halip, dala niya ang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas at isang tasa ng chamomile tea. Ang kaniyang suot ay mas relax na ngayon, malayo sa formal na hitsura ng isang abogadong nakikipaglaban sa korte militar. Heto na ang paborito mong tsa, Elena. Sabi ng doktor, kailangan mong maghinay-hinay sa pagtatrabaho. Ang boses ni Mateo ay puno ng lambing, isang uri ng pag-aalaga na hindi kailanman naramdaman ni Elena sa loob ng 10 taon niyang pagsasama kay Ricardo. Salamat, Mateo. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Maraming mga babae ang tumatawag sa pundasyon. Maraming mga kwentong kailangan ng pakikinig. Sagot ni Elena habang tinatanggap ang tasa. Ang init ng tsa ay dahan-dahang kumalat sa kanyang mga palad. Tila ba nagbibigay ng lakas sa kanyang buong katawan. Naupo si Mateo sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ang init ng bawat isa, ngunit meron pa ring paggalang na namamagitan. Alam mo, Elena, ang pinakaimportanteng kwento na naisalba mo ay ang sarili mong kwento. Ang makita kang ganito, na nakangiti at malaya. Iyon ang pinakamalaking tagumpay na nakita ko sa buong buhay ko bilang abogado. Tumingin si Elena sa mga mata ni Mateo. Nakita niya ang katapatang matagal na niyang hinahanap. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Mateo. Ikaw ang naging liwanag ko noong ang buong mundo ko ay nababalot ng dilim. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Elena. Hindi, Elena. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Pinakita mo sa akin na ang katarungan ay hindi lang nakukuha sa pagpapakulong ng masamang tao, kundi sa paghilom ng pusong nasugatan. Pinatawad mo na ba ang sarili mo? Napatigil si Elena. Isang mahabang hininga ang kaniyang pinakawalan. Dahan-dahan, Mateo. Araw-araw kong pinipiling patawarin ang sarili ko sa hindi ko pag-alis ng mas maaga. Pero kapag nararamdaman ko ang sipa ng anak ko, alam kong ang lahat ng sakit ay may dahilan. Sa labas ng gusali, ang buhay sa lungsod ay patuloy na dumadaloy. Ang balita tungkol kay Ricardo ay dahan-dahan nang nalilimutan ng publiko. Ang dating kolonel ay kasalukuyang nagsisilbi ng kaniyang hatol sa loob ng kulungan, malayo sa karangyaan at kapangyarihan. Si Monica naman ay nahaharap sa mahabang proseso ng paglilitis dahil sa kaniyang pakikipagsabwatan sa ilegal na yaman. At si Doña Aurora?
Matapos tanggihan ng korte ang kaniyang petisyon para sa kustodya dahil sa ebidensya ng kaniyang pagiging kasabwat ni Ricardo, siya ay napilitang mamuhay ng mag-isa sa isang maliit na apartment. Bitbit ang kaniyang pait at pangungulila. Tumayo si Mateo at inakay si Elena patungo sa balkonahe. Pinagmasdan nila ang paglubog ng araw, ang kalangitan ay napuno ng mga kulay na kahel at lila. Isang napakagandang tanawin na tila ba isang painting ng bagong simula. Elena, tawag ni Mateo. Ang kaniyang boses ay naging seryoso. Hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas. Pero kung hahayaan mo ako, gusto kong manatili sa tabi mo. Hindi bilang abogado mo, kundi bilang isang lalaking handang mahalin ka at ang anak mo ng buong puso. Hindi sumagot si Elena, ngunit hinigpitan niya ang kanyang hawak sa kamay ni Mateo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng mga pangakong hindi na kailangan pang bigkasin ng malakas. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, muling sumipa ang kaniyang sanggol, mas malakas at mas masigla. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Elena ang tunay na kaligayahan, isang uri ng kaligayahang hindi nakadepende sa ibang tao, kundi sa lakas na kaniyang natagpuan sa loob ng kaniyang sarili. Ang bakal na dati ay ginamit ni Ricardo para saktan siya ay naging isang matibay na pundasyon na ngayon para sa kaniyang bagong buhay. Ang aserong hindi nabali ay naging mas maganda at mas matatag dahil sa apoy ng pagsubok. Ang bawat patak ng ulan ay may katapat na sikat ng araw at ang bawat sugat na iniwan ng kahapon ay nagiging pilat na nagpapatunay sa ating katatagan. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumasok sa malaking bintana ng silid, nagdadala ng init na tila isang banayad na haplos sa pisngi ni Elena. Hindi na ito ang malamig at madilim na bahay na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Ngayon, ang kaniyang tahanan ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at ang mahinang himig ng isang lalabay na nagmumula sa isang maliit na speaker sa sulok. Sa loob ng isang kulay puting crib, mahimbing na natutulog ang isang sanggol, isang napakagandang batang babae na pinangalanan niyang Laya. Ang pangalang iyon ay hindi lamang isang tawag, kundi isang deklarasyon ng kaniyang paglaya mula sa tanikala ng nakaraan. Pinagmasdan ni Elena ang maliliit na daliri ng kaniyang anak. Ang bawat paghinga nito ay tila isang milagrong nagbibigay ng bagong kahulugan sa kaniyang buhay. Wala sa mukha ng bata ang anino ng galit ni Ricardo. Sa halip, nakikita ni Elena ang kaniyang sariling katapangan at ang lambing na kaniyang muling natagpuan. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Bit-bit ang isang baso ng gatas at ang kaniyang walang pagod na ngiti. Lumapit siya kay Elena at dahan-dahang ipinatong ang kaniyang kamay sa balikat nito. Ang bawat haplos ni Mateo ay nagpapadama kay Elena na siya ay ligtas, na siya ay pinahahalagahan hindi dahil sa kaniyang kumpanya, kundi dahil sa kung sino siya bilang isang babae. Gising na ba ang ating munting prinsesa? Bulong ni Mateo habang nakatingin din sa natutulog na sanggol. Mahimbing pa ang tulog niya, Mateo. Tila ba alam niyang napakaganda ng mundong gisingan niya ngayon? Sagot ni Elena. Isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Mateo. Naramdaman niya ang matatag na pagtibok ng puso ng lalaki. Isang ritmo na naging kaniyang sandigan sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Elena, may balita ako mula sa korte. Mahinang sabi ni Mateo. Ang huling apela ni Ricardo ay tinanggihan. Mananatili siya sa loob habang buhay. Si Doña Aurora naman ay tuluyan ng umalis ng bansa, mag-isa, at walang kahit anong yaman na natira sa kanyang pangalan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Elena. Wala na siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa may sala, kundi ang pagkakataong mabuhay ng walang takot. Sana ay mahanap din nila ang kapayapaan
sa gitna ng kanilang mga pagkakamali. Para sa akin, wala na silang puwang sa puso ko. Maging ang galit ay wala na rin. Kinalaunan, nagpasya silang maglakad sa dalampasigan malapit sa kanilang bagong tahanan. Ang buhangin ay mainit sa ilalim ng kanilang mga paa at ang mahinang paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang payapang musika. Hawak-hawak ni Mateo ang kamay ni Elena, habang ang kabilang kamay ni Elena ay maingat na inaalalayan ang sanggol na karga ni Mateo. Huminto sila sa harap ng malawak na karagatan. Ang langit ay kulay asul at kahel, tila isang obra maestra na iginuhit ng tadhana. Tumingin si Elena kay Mateo at sa kaniyang mga mata ay nakita niya ang kinabukasan na kailanman ay hindi niya inakalang posible. Salamat, Mateo. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang asero ay hindi lang ginagamit para sa digmaan, kundi para rin sa pagpapatayo ng isang matibay na tahanan, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngumiti si Mateo at hinalikan ang noo ni Elena. At salamat sa iyo, Elena, dahil pinakita mo sa akin na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang puot, kundi ang kakayahang magmahal muli pagkatapos madurog. Habang lumulubog ang araw, ang tatlong anino nila ay naging isa sa ibabaw ng buhangin. Ang Technova ay patuloy na lumalago sa ilalim ng kaniyang pamumuno, ngunit alam ni Elena na ang kaniyang tunay na tagumpay ay wala sa mga numero at stock market. Ang tunay niyang kayamanan ay ang kapayapaang kaniyang yakap-yakap ngayon, ang pamilyang binuo sa katotohanan at ang pag-asang hindi na muling mababasag. Ang bakal na dumaan sa apoy ay hindi naging abo. Ito ay naging isang nagniningning na hiyas, matatag, maganda, at handang harapin ang anumang bukas ng may ngiti. Tapos na ang gabi ng kataksilan, dumating na ang umaga ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat pilat sa ating puso ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi isang mapa ng ating naging paglalakbay patungo sa liwanag. Lumipas ang 3 taon mula nang gumuho ang mundo ni Elena sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ngayon, sa ilalim ng malalabay na sanga ng mga puno sa bakuran ng kanyang bagong bahay, pinagmamasdan niya si Laya na masayang naghahabol ng mga paru-paro. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang banal na himig na nagpapawi sa anumang latak ng pait na natitira sa kaniyang gunita. Hindi na siya ang babaeng nakatayo sa ulan, basang-basa ng luha at kawalan ng pag-asa. Siya na ngayon ay isang babaeng buo, matatag at malaya. Si Mateo ay lumapit sa kanya, may dalang 2 baso ng preskong juice. Ang kaniyang pag-akbay kay Elena ay puno ng katiyakan, isang pag-ibig na hindi kailanman naging mapanakit, kundi naging mapagkalinga. Sa mga taong lumipas, napatunayan ni Mateo na ang kaniyang presensya sa buhay ni Elena ay hindi lamang para sa hustisya ng kaniyang yumaong kapatid, kundi para sa pagbuo ng isang bagong pangarap na silang dalawa ang arkitekto. Napag-alaman ni Elena na si Ricardo ay nananatiling bilanggo ng kaniyang sariling mga desisyon. Sa loob ng malamig na rehas, wala na siyang unipormeng ipagmamalaki at wala na ring mga taong kaniyang mauutusan. Si Doña Aurora naman ay nabubuhay sa isang tahimik na sulok ng probinsya, malayo sa karangyaan, bit-bit ang pagsisisi na hindi na kailanman mababayaran ng kahit anong yaman. Sa tanong kung napatawad na ba niya si Ricardo, ang sagot ni Elena ay hindi isang mabilis na oo. Pinatawad niya si Ricardo hindi dahil nararapat ito sa lalaki, kundi dahil nararapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Pinatawad niya ang nakaraan upang hindi na nito mahawakan ang kanyang kasalukuyan. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang hindi na paglingon ng may hapdi, kundi ang pagtingin sa hinaharap ng may ngiti. Natagpuan na ba niya ang tunay na kaligayahan? Oo, ngunit hindi ito nanggaling sa kanyang yaman o sa kumpanya. Ang kaniyang kapayapaan ay nanggaling sa pagtanggap na ang isang babae ay hindi kailangang maging martir para lamang masabing siya ay mabuting asawa.
Ang tunay na dangal ay ang paninindigan sa katotohanan, kahit na ang katotohanang iyon ay magdulot ng pansamantalang sakit. Ang aral na nais iwan ni Elena sa bawat babaeng nakikinig sa kaniyang kwento ay simple lamang. Huwag hayaang ang iyong halaga ay idikta ng ibang tao. Ang iyong puso ay gawa sa asero. Maari itong uminit, maari itong matunaw sa apoy ng pagsubok, ngunit kapag lumamig na, ito ay magiging mas matibay kaysa dati. Huwag matakot na bumitaw sa isang maling pag-ibig dahil sa bawat pagbitaw mo, doon mo mas mahahawakan ng mahigpit ang iyong sariling dignidad. Habang papalubog ang araw, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang kamay ni Elena. Sabay silang lumakad patungo sa loob ng kanilang tahanan habang si Laya ay tumatakbo sa kanilang harapan. Ang kanyang kwento na nagsimula sa isang kusok cap ng kataksilan ay nagtatapos ngayon sa isang dobleng biyaya ng pag-ibig at kalayaan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Ito ay dapat maging isang malawak na langit kung saan maaari kang lumipad nang walang takot na mabasag ang iyong mga pakpak. At para kay Elena, ang langit na yon ay abot kamay na niya.